Alam naman nga ninyo na hindi nga po naging maganda ang umpisa ng Denver Nuggets sa pagsisimula ng season sa maaga nilang mga pagkatalo. Sinabayan pa ito ng injury ng dalawa sa kanilang key player na sina Aaron Gordon at Christian Braun na sobrang nakaapekto sa kanilang rotation. Pero matapos ang ilang adjustment sa game plan, nagagawa na rin naman nilang makabalik sa pagiging dominante at nakakakuha na ng magandang momentum. Sa pagkapanalo nga nila ngayong araw laban sa Houston Rockets, umabot na sa 5 games ang win streak at umangat sa 19 wins, 6 losses ang record bilang second seed sa Western Conference. Nagagawa na nga po nilang magkaroon ng sunod-sunod na panalo sa kabila ng pagiging undermanned na lineup, which is senyales na once na bumalik ang mga key player na may injury, sigurado meron pang ilalakas. Sapat na para talunin ng ilan sa mga contenders sa West, especially ang defending champions na Oklahoma City Thunder. As of now, Denver Nuggets ang paborito sa West na posibleng makatalo sa OKC. Samantala, medyo magaan nga ang game schedule ng Los Angeles Lakers ngayong Disyembre dahil pagkatapos na manalo sila laban sa Phoenix Suns, magkakaroon muli ito ng 3 days na bakasyon bago sila sumabak next game kontra sa Utah Jazz sa December 19. Sa loob ng 9 na araw, meron lang naman silang 2 games, which is pabor sa mga malalarong may injury kagaya ni Austin Reeves na merong mild calf strain. At dahil sa napakahabang pahinga, nagamit na nga ito ng kanilang batang player para mapabilis ang recovery. Sa katunayan, ibinulgar ng isang insider, malaki ang tsansang makabalik at makapaglaro agad si Austin Reeves next game laban sa Utah Jazz. Hindi rin naman ganun kaseryoso ang injury at kasalukuyan nga po siyang nakakagalaw at nakakatakbo na. Kaya expected na mabubuo muli ang Big 3 ng Los Angeles Lakers kasama sina LeBron James at Luka Doncic sa mga susunod na linggo. Sa kabilang banda, simula nga po nang mabuhat ni Pat Spencer ang Golden State Warriors sa kanilang nakaraang 2-game win streak, marami ang umaasa na magtutuloy-tuloy pa ang kanyang magagandang performance. Pero sa kasamaang palad, hindi rin naman nagtagal at balik na naman siya ngayon sa pagiging isang bangko simula nang bumalik si Stephen Curry. In fact, masyado nga pong limitado ang kanyang playing time laban na last game laban sa Portland sa pagkakakuha lamang ng 7 minutes. Hindi na rin naman siya nakakahawak ng bola, nakakagawa ng tira dahil masyado nga pong nakatuon ang buong opensa ng Golden State kay Stephen Curry. Nasasayang na naman ang talento ni Pat Spencer. Hindi na naman nila napapakinabangan ang playmaking at scoring ability nito na maipakita kagaya ng panalo nila laban sa Cleveland Cavaliers at Chicago Bulls. Kung inyo nga matatandaan, mas napapaikot ni Pat Spencer ang bola sa tuwing siya ang point guard at playmaker, hindi katulad kay Stephen Curry na ginagawang predictable ang opensa ng Golden State.